sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Mga dorobo sa lipunan, mga halangang kaluluwa sa pamahalaan, walang sasantuhin, walang sisinuhin, sabit sa ngalangala kapag napuntirya ka ni Ka-Rex Kayanong sa Target On Air. Alam nyo, ayaw hong tantanan ho ng mga kritiko at ilang mambabatas o mga kaibigan yung bagong papasok kong third major telecommunication company dito ho sa bansa ho natin. Ito yung dito, di ba? At nung isang linggo, kausap namin dyan si Congressman Rufus Rodriguez. At kamakailan lamang ho, inaprubahan na ho yan ng Kongreso na 25-year ho, na legislative franchise renewal. Hindi ho yung franchise ho ng ABS-CBN na ibang franchise ho to. Lusot sa pamamagitan ho ng boto ho ng mayorya ng mga mambabatas o mga kaibigan, lumusot na ho to sa House Bill 7332 na siya ho yung nag-aproba doon ho sa aplikasyon ho ng Dito Telecommunity mga kaibigan Corporation para magtayo ho at gumawa ho, magkabit ho ng wire o wireless na telecommunication system dito ho sa bansa ho natin. At sa pagkakatanda ko, Kuyang Johnny at Boss Baby, di ba? Sa Valenzuela ho kay Congressman Wesley Gatchalian, ang original ho na naglatag ho ng House Bill 7332 para ho dun sa renewal ho o yung prangkisa ho ng dito, di ba? Yung Mindanao Islamic Telephone Company ho, yung Misatel ho mga kaibigan. At yung dito ho ay pag-aaralan ho, kumbaga pag-aaral ho yung dyan ho sa corporation ho ng Davao City. Nabanggit na ho namin to kamakailan ito hong si Dennis Uy, di ba? Na isa hong businessman. Alam niyo ito hong si Dennis Uy at kumbaga ho humanap po kami ng ibang datos ho. Ito pala ho nakabase ho sa Mindanao ho. 'Di ba? Dahil pag-aari naman ho yan ng mga Chinese government. Ang problema ho kasi dito, boss, yung mga Chinese 'di ba? Diyan lang ho sa 168 Mall. 'Di ba? Ang dami ho diyan mga illegal alien. Nung kahapon ba yun tinalakay natin? Ang dami ho naming kinukuha na info. Bagamat sabi ko nga ho, medyo hilaw pa ho yung source ho natin. Pero galito itong si Gabriela Parteles Arlene Brosas dahil hindi daw ho nabusisi ho ng gusto. Abay mantaki mo para bang nagkaroon daw ho ng moro-moro sa Kongreso yung franchise ho. Sabi naman ho ng iba, teka Ka-Rex, bakit ba ho yung ABS-CBN? Nako boss, wag na ho kayong managinip ho ng Technicolor. Tapos na ho ang kwentuhan. Doon ho sa franchise ho ng ABS-CBN, di ba? Hindi raw ho yung katulad ho ng Globe at Smart ho na pinapayagan daw ho dito na maglagay lamang na ho ng contractual employment sa 40% ho, yun ho yung kailangang empleyado, mga kaibigan. Taliwas daw ho ito doon ho sa pinaglalabanan ho ng dating presidente ho ng regularisasyon ho ng mga manggagawa ho. Kumbaga questionable rin ho ng ilang mambabatas o mga kaibigan, yung naging kasunduan ng tanggapan ho ng AFP at yung dito telecommunity sa pagtatayo ho ng cell site, di ba, sa loob ho ng mga kampo militar sa buong bansa. Kumbaga dyan ho napataas ho ang kilay ho ani Rufus Rodriguez mga kaibigan ng huling makausap ho namin. Kumbaga nandun ho yung banta ho ng threat, di ba? Kaya ang ginawa ho nila, naghain ho ng isang resolusyon ho ay isang senador na si Risa Hontiveros para paimbestigahan daw ho itong kasunduan. Kumbaga medyo questionable, di ba?
Pagka ho si Risa Ontiveros, tatanungin ho natin, lahat ho na magandang gagawin ho ng Kongreso at saka ho gobyerno ho, lalo na ho, at ka-frequency ho ng palasyo ho ng Malacanang, questionably ho yan. Diba? Kay Risa Ontiveros ho. Ang layunin daw ho ng Senate Resolution number 137, inihain daw ho kamakailan na iimbestigahan ho ng national security itong implication ho ng kasunduan na bakit daw ho pinayagan itong Dito Telecommunity Corporation na magtayo ho ng equipment, di ba? Doon ho sa pasilidad doon sa mga base militar ho. Bakit mo ko questionin, di ba? Yan ho, bago aprubahan ho yan. Pinag-usapan ho yan sa Senado hanggang sa Kongreso. Kasi yung base militar ho ng AFP, dyan ho sa buong bansa ho mga kaibigan, ang magtatayo ho ng equipment to, di ba? Kaya nangangamba daw ho sila. Baka daw ho masakop ho tayo ng mga Chino, di ba? Ngayon pa lang ho kayo nagtataka. Pinasok na ho tayo ng mga Chino at saka ng mga Chinese ho na nag-ooperate to. Hindi na ho bago ho yan. Malakas ho ang China ho ngayon. Kumbaga, nakakuha ho yung frequency ho ng Davao Group. Kaya itong kino-question ho ni Risa Ontiveros yung mga kaibigan, mukhang kumbaga ho ampaw ho yan, di ba? Ang isa ho doon sa mga China-owned telco ho ng kampo ng sarili ho nating militar yung lubos ho na nagdududa ho sila, di ba? Kumbaga kaduda-duda raw ho, lalo na ho yung mga China ho ay hindi daw humihinto doon ho sa agresibong pag-ahikain ho, di ba? Sa West Philippines mga kaibigan, yung pagsira lang ho ng ating likas yam, alam nyo kung pag-hihimay natin to, lalo na ho dyan sa DNR, di ba? Ang daming mga mining, dyan na lang ho sa lungsod ho ng Antipolo, wag na ho tayong lumayo, Carex, di ba yung Cemex, dyan ho sa Montalban, nung bumisita ho dyan last year si Senador Bongo, nag-request ho ang LGU ng Marikina, na pinahihinto ho yung operation ho ng quarry dyan ho sa Montalban, na peperwisyo ho yung Marikina ho. Na sumulat ho sila, pinadaan ho sa tanggapan ho ni Kuya Bongo, bagamat matindi ho ang pangil. Sabi nga ho iba ho ang iba ho ang kapustahan ho, Carex ng mga mining company. Abay mantaki mo, nag-request na sa tanggapan ni Bongo sa DNR, balik pa rin ho ang operation. At diba sabi nga ni Congressman Ace Barbers, payagan nyo na. Diba? At mag-operate ho yung mga mining, quarry. Kahit naman anong gawin nyo, batikos ho dyan. Diba? Kapag yan ho'y naprubahan ho, at meron hong pakisama ho yan, kaya si Juan de la Cruz ho, malagay ho sa alanganin ho dyan, tuloy ho ang operation ho niyan. Diba? Yung West Philippines mga kaibigan, yung pagsira ho dito ho sa ating likas yaman o yung pag-abuso doon ho sa mga mangingisdang Pilipino, kagaya ho ni Attorney Harry Roque, di ba? Kumbaga ho wala ho siyang magawa. Nung araw siya ho nangunguna laban ho dyan sa mga mangingisdang mga singkit na dayuhan. Ngayon ho, nasan ho si Attorney Harry Roque? Kagaya ho doon sa kaso lang ho ni Laude, di ba? Baka humaligaw ho tayo. Kaya kailangang mabusisi ho mga kaibigan itong kasunduan ho. Kasi mahirap po na paniwalaan na wala hong pansariling interest yung mga China. Di ba? Yung pagtayo ho ng cell site, sarili mismo dito sa ating military campus ho mga kaibigan. Kaya nakatakda daw ho dito ho sa Article 7 ho ng Chinese National Intelligence Law mga kaibigan na nagsasabing kailangan tumulong ho lahat ho ng Chinese corporation doon ho sa paghahanap at paghahagilap po ng intelligence, di ba? Na nauna na hong inimbestigahan ho yan ng defense official ang security concern dahil daw ho doon sa proximity ho mga pasilidad o yung pag-aari ho mga kaibigan ng mga pasilidad ho mga offshore gaming operator. Ito ho yun sa Pogo, di ba? Alam nyo yung Pogo na medyo questionable ho yan. Bagamat sabi nga nung una ni Congressman Eric Goyap, ako naman ho, Carex, hindi naman ho nakikialam ho dyan Ang gusto ko lang ho, yung takso na ipapasok ho ng Pogo, makinabang ho ang taong bayan. Yun lang ho ang concern ko. Hindi ho yung kesi hudang ako ho'y naglalabi ho. Dahil
may naglabas ho ng report ho sa palasyo ng Malacanang na sinasabi, and that's Eric Yap eh. Siya yung gumagapang para ibalik ho yung operation ho ng Pogo. Di ba? Kumbaga, mali ho yun. Ginawa lang ho sahog si Eric Yap, mga kaibigan, doon ho sa usapin na yun. Kaya nababahala ho dito yung mga defense official ho na dito sa Pogo na to, malapit na daw ho dito sa military base na hindi ho dapat naman sa mabahala ho tayo dahil isang China-backed telco ho nasa loob na mismo ho ng kampo. Diyan lang ho sa sa Surigao City, di ba? Sa likod ho ng City Hall, nagpost sa isang Facebook ko, mga kaibigan, at maayong hapon sa inyong tanan at daghan salamat sa inyong pagtutok ko dyan ho sa Surigao City. Kung di ako nagkakamali, taga dyan ho si Congressman Prospero Butch Pichay, di ba? Dyan ho sa Caraga. Sakop po yan ng yung Agusan del Sur, Agusan del Norte, lalo na ho dun sa Dinagat Island. Yung lugar ho ni na Icleo, di ba? Kamakailan ho nasa Cote ho di ba? Kung si Hontiveros ang tatanungin, natatakot daw ho, yung patuloy ho na panghihimasok ho ng China ho, dito ho sa bansa, mga kaibigan. Kaya kailangan daw ho imbestigahan. Alam niyo naman ho, Senado, ang trabaho mag-imbestiga, di ba? Imbestigahan ho natin yan, di ba? Wala daw hong masamang layunin ito, kahit hong si Reza Hontiveros, kaya hindi ho niya alam. Pagdating daw ho doon sa dalawang telco, na nauna daw ho may cell site sa mga kampo ng militar, dahil sinusunog daw ho ng mga rebelde kapag daw ho sila hindi ho nagbibigay ng revolutionary tax. So, may punto ho dito. Si Reza Hontiveros, kami base sa pag-iikot ho namin dyan ho sa Mindanao, yung mga cell site na yan, di ba? Bago ka makipag-usap po sa Office of the Mayor, Office of the Governor, kailangan bigyan mo yung mga kaliwa. Di ba? Pag hindi mo ho binigyan ho yan ho ang role ho nila eh. Di ba? Nasunugin ho yung mga cell site. Dito medyo nagkaroon ho ng concern ho dito si Reza Hontiveros. Di ba? Bagamat ho sa Mindanao, kailangan ho talaga makisama ka dyan. Kahit na anong tibay mo ho. Kapag wala ka hong pakisama ho dyan sa mga rebelde, sa makakaliwang grupo, talagang tapos ho yan. Hindi lang ho cell site to sinusunog ho dyan, di ba? Sa palagay nyo ho, kung papayagan ho ng ating mga sundalo, nasakupin ho tayo. Sige nga ho, kayo ho, magbigay ho ng opinion, di ba? 0927-861-1921. Ngayon, ito ho ang pag-uusapan ho sa Senado hanggang sa Kongreso. Ito naman ho, kahit na ho pag-usapan ho nila yan, di ba? Kahit na anong gawing kontra ho nila, kumbaga kahit na barilin ho yan sa Senado, yung usapin na yan, pagka yan ho iluto na, wala na ho kayo magagawa dyan. Walang pinagkaiba ho yan doon ho sa botohan ng franchise ng ABS-CBN. Matagal pa ho, nakabasta na ho yung mga boto ng mga congressman. Di ba? Sa madaling salita, nanonood ho ba kayo ng ang probinsyano? Ka-Rex Kayanong sa Targets on Air.